Wala po kay Ferdinand. For my po. Sabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes sa isang press conference, magkakagulo daw ang Pilipinas kapag bumalik ang mga Duterte. Ano kung statement nyo tungkol dito? Ano yan barking dog yan. Si Trillanes, kalugar ko yan, taga Caloocan. Tumakbo nga yan ng mayor, hindi nanalo. Kasi ito tandaan nyo, kung kayo ay matalinong botante, dapat alam nyo kung sino ang iboboto nyo. Meron kayong sariling pagsasaliksik, i-categorize and characterize nyo. Yan tao yan, hindi kilala sa Caloocan yan. Sa totoo lang, Trillanes, kalugar kita pero hindi kita kilala. Ako, 1967 para sa Caloocan ako. Diyan ako nagkamulat ng aking kaisipan. Kaya kilala ko ang mga original o antigong taga-Caloocan. Kaya nga tuwang-tuwa ako, may lumitaw na taga-Caloocan na isang congressman na naikipaglaban sa karapatan. Hindi lang Caloocan lang ng buong bayan o buong bansa. Si Congressman Egay Erice. Salute, sir! Congratulations! Tama ang ginagawa mo pa ikipagdigmaan. Dahil ang Caloocan ay lugar ng mga bayani din. Dahil dyan, nagkaroon ng blood compact ang ating mga ninunong bayani. Okay, Brad? Thank you. Thank you sa tanong. Sir, kay Sir Ferdinand. Sir Jimmy Mendoza, ang countdown ng Internet TV Radio sa buong Pilipinas. Napapakinggan po tayo. Ang declaration of support nyo kay Inday Sara Duterte at kay Manong Chavit Singson, may bas-bas ba nilang dalawa yan? Actually, hindi pa namin nakakausap talaga si Manong Chavit Singson. Pero si Ma'am Bibi Sara, alam na alam namin natatakbo itong Pangulo. Pero wala pa rin siyang deklarasyon kung sino ang kanyang vice presidente. Kaya nga kaming mga former Marcos loyalists, nagsaliksik din kung sino ba ang may karapat-dapat o sino may potensyal na maging katandem. Hindi po kasi namin pwedeng sabihin si Senator Bongo, Senator Marcoleta. Magdirigma po ang pamahalaan ngayon. Pinupolitika lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali mang siya'y magdeklara din. Hindi pa siya nagdedeklara at hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito'y aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos loyalists. Kaya ang aming paniniwala at pananaw, itong aming ginawang ito, ay wala namang masama dito dahil ito'y aming karanasan at aming napagkasunduan. Kaya kung ipapartner man namin ito, si Ma'am President Sara Duterte at si Vice President Chavit Singson, malaking bagay naman dahil si Mr. Chavit Singson, kahit tignan niyo po ang lugar ng Ilocos Sur, makikita niyo po ang kanyang lalawigan na napakaunlad. At na-research ko rin po at na-background check ko ang pagkatao ni Governor na ngayon ay magiging Vice Presidente, Chavit Singson, ay namimigay pa ito ng cattle, yung mga baka, kalabaw, kambing, na kung sino ang may gustong magsimula, mag-farm o mag-poultry, binibigyan niya po ng mga ganitong bagay para maging maunlad at magkaroon ng stable na pamumuhay ang kanyang mga taong nasasakupan. Yan po ay isang kabutihan ng isang pwedeng maging leader o maging kaagapay ng ating pangalawang Pangulo. Sir, sa paano pamamaraan nyo kukumbinsihin si Manong Chavit Singson at talaga naman may kalidad na siya pagdating sa North. Simula dyan sa La Union hanggang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang ganda ng karsada, pinaganda ng munisipyo. Paano nyo makukumbinsi sa pamamaraan? Kasi noon, tumakbo siyang senador tingin ng mga tao, number 1 siya. Sa kalagitnaan, umatras siya. Ano gagawin ng grupo nyo bilang former Marcos loyalist? Para sa akin, kung ano maging desisyon ng ating pinipili o napipisil na Vice Presidente, ay gagalangin namin. Pero para sa amin, makukumbinsi namin siya kung aming isasalaysay ang paghihirap ng ating bansa. Yung pananamantala ng itong mga mangunguragot na itong politiko na nawala na ang real essence of public service. Nawala na po sa panahon ngayon. Puro pamumulitika. Makukumbinsi namin yan, iiyakan namin dahil
Ang bansa natin ang sinusurvive dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na makipaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Singson. At dyan namin siya kukumbinsihin na Manong Chavit, please, maawa ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ang sambayan Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So, lahat tayo makinabang dyan. Ano yung expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera sa gitna silangan, di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, inaasahan din siya ng sambayang Pilipino, wala siyang galaw, walang kilos. Ano yung expect nyo sa kanya bilang tinutulak na maging presidente? Ano ang may tutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Huwag po natin siya yung kumpara sa kanyang tatay. Iba si Duterte, itong babae, iba to eh. Di ba? Ano yung expect nyo sa kanya? Ang expectation namin ay over pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi niyo yan ha, sabi niyo. Ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam niyo ba yung si Mayor Baste, kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-uusap-usap po yan. Alam niyo ba na si Congressman Baste, alam niyo ba na Mayor, sorry, correction please. Mayor Baste, na merong container na langis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara, but a matter of Duterte. Because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po. Hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga ang masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya ay under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapo na sheriff, siguro naman hindi po lingid sa inyong kaalaman, lalo na sa mga vlogger na nagsaliksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapak ng ating mayor pa siya doon sa Davao, sinapak na yung sheriff. Maraming nag-side, negative side comment at marami rin positive. Ang sabi nila, bakit gano'n ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po without, walang relocation, walang pagtitirhan. Hindi po mga mahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang liitin ng may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binabalahura ng mga politiko. Kaya dun po, isang malaking nagawa po yun ni Ma'am Bibi Sara Duterte. Biruin mo na napo babaeng tao. Dun pa lang nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapalis yun ang maninilabang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo at ilang ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan ng narinig? Kasi lantaran na to eh, yung sa Pineto, di ba? Supportan nyo eh. Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para suportahan si Chavit Singson at
Inday Sara Duterte kung mananalo presidente siya. Panalo na po, i-consider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami local. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, introduction, I introduce myself, I'm ex-OFW, advocate leader. Ngayon, alam niyo naman po, ang mga OFW under din sa akin, international. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan kong OFW. Huwag lamang po kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan, basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-itemize po natin, million po yan. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin pagyabang, million kami. No. Tayo, pagdating sa bagay na yan, careful din po. No estimation of quantity. Kami po ay marami. I-analyze nyo po ako bilang isang OFW leader at political leader din po ako. May estimate nyo na po yan kung ilan po yan. Napakarami po namin. Dahil ang mga OFW under sa aking organisasyon na OFW Veterans Association ay nagkakaisa na napakarami namin. Kasama pa ang solid no. In addition dun sa katanungan nyo, sir, kung tatanungin po ninyo kung ilan ang mga former Marcos loyalist, as per doon sa record ko na nakabookbind ng halos 1 dangkal na mga leader ko na ipinasa ko doon sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya. Meron ako sa Quirino Province, Aurora Province, San Jose City, Anuecia, Pampanga. Meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City. Meron ako sa NCR, sa Valenzuela. Meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City. Meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province. Meron din tayo sa Aklan Province. Meron tayo sa buong dito sa Panay Island. Meron tayo sa Palawan. Meron tayo sa Visayas. Meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, meron tayo sa Davao City at Pulo-Sulu. Iyon ang network ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto ninyong makita, nandun sa office ni BBM yung halos 1 dangkal na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga butante, leader po. Maraming salamat po. To satisfy lang po yung inyong mga question. Kung bakit pinili namin si VP Sara na maging Pangulo at maging kahalili ni Sir Chavit Singson, sir. Una kasi, sir, si VP Sara po, nakikita namin bilang Vice Presidente na hindi niya pinipersonal ang lahat na bagay. At ang nakikita pa namin, sir, pareho silang dalawa na parehong naglingkod na may malasakit sa kanilang nasasakupan. Marami na po nangyari kay BP bilang BP Presidente. Subalit personal po ginagawa sa kanya at binaliwala lamang niya ito. Dahil ang sa kanya maglingkod sa mamamayan at marami ng problema ang bansa. Lugmok na ang bansa. Ang inisip niya kung paano tayo makakaahon. So, sa dami na pong Vice Presidente sa Pilipinas, itatanong ko lang po, yung ginawa po ba ni VP Sara bilang Vice Presidente ng bansang ito, nationwide po na may network ang BP, right? Di ba? Ang dami niyang opisina sa iba't ibang lugar. Na ibig sabihin po, sa oras ng sakuna, mabilis lang ang kanyang tugon sa pagtulong sa kahit anong sakuna. Kahit ano pang nangyayari sa lugar na yon, mabilis kasi mayroon siya doong opisina na mabilis maiparating
responde ang tulong ng isang VP Presidente. Ang ginagawa po ngayon ni VP Sara po, Pangulo na po eh. Dahil sa Pangulo, sa ngayon, karamihan po, hindi lang ilan, nangangamba. Dahil makikita naman natin, walang leadership. Diba? Makikita natin ang OFW, walang direksyon kung paano sila aakapin sa mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Hindi katulad dati ng dating Duterte na pandemic, instead na lahat manganib, matakot. Pero dahil sa serbisyong Duterte, kahit nasa loob lang ng bahay, busog kami. Nabuhay kami kahit walang trabaho. Ang nangyari ngayon sa bansa na to, sana magising na ang lahat. Bakit po? Dahil pa natin pandemic. Dahil during pandemic, ang gasolina steady. Hindi tumaas. Ngayon tumaas ang lahat. Tumaas ang lahat, pero denial pa rin sila. 97% ang gasolina sa bansa natin, pero sa ibang bansa, more than 50% lang. Hindi alam ba sa 50%? So, dito pa lang sa bakit kami nag-declaration of support na si Chavit Singson maging pangalawang Pangulo kay VP Sara dahil pareho silang nakikitaan namin ang kanilang lugar malinis. Ang mga tao sa lugar ni Chavit Singson, binibigyan niya ng kalupaan na walang tirahan. Binibigyan niya ang kabuhayan, katulad din ng mga Duterte. Ang malasakit nila sa mamamayan, makikita nyo sa mga gawa. At may respeto ang bawat mamamayan sa kanilang pinanunungkulan. So ito po ang aming deklarasyon na si Sara Duterte, busy man ang tinatawag natin ngayon sa kanya, pero ang kanyang mga ginawa nationwide, daig pa ang Pangulo. Kay Sara Duterte, ang bansa ngayon may direksyon. Pero kay BBM, kaya ako nagising BBM bilang leader mo nationwide unitem. Dahil ang ginagawa mo, puro in denial, puro promising, puro pangako, at puro patawa-tawa na lang na sa seryoso na ang bansa. Dahil pa ngayon ang pandemic, 17 trillion na ang pera na nailabas. Samantalang during Duterte, ilang trillion lang ang nailabas, pero halos buong pamilyang Pilipino nakinabang, nasa loob ng tahanan, hindi nag-worry. Ngayon po, kailangan po tayo maghanda na bawat pamilya. Bakit? Dahil dito, pagtaas ng gasolina, tataas na ang lahat. Saan tayo aasa? Wala po tayong aasahan kahit sa ayuda, dahil pili lang po ang magkakaroon ng ayuda. Sa tsuper nga yung 5,000 ayuda nila, hindi na nga rin hindi na nga kasya ayon sa mga driver. So, dito napakasakit po. Kailan pa tayo magising? Ang bansa natin mawawala na. Dahil wala po tayong tamang direksyon. Wala po tayong timon. Dahil ang Pangulo dapat may timon na bawat salita niya sinusunod at may natatakot sundin. Kaso po wala. Karamihan nakangiti pag nagsasalita. Si BBM. Kahit bata, pag naririnig na nagsasalita siya, nakangiti lang siya. Nakangiti ang mga kabataan. So, wala po talaga tamang direksyon. So, ito po ang masasabi ko. Bilang loyalista, dati, na mga Marcos, ako'y nagising na hindi niya kayang gampanan ang pagiging Pangulo niya ngayon. Yun lang po. Maraming salamat.